hindi lang bulaklak ng salita. Ito ang inyong mensaherong gutom at masasabi kong kahit nagtuturo ako kung paano magpakatao bilang speaker at preacher, nagbibigay ng talks tungkol sa pananampalataya at motivation, masasabi kong marami pa rin akong pagkukulang. Kalang akong mabait, kapag tulog, minsan nakaka-guilty. Kasi sinasabi ko laging magmahal, magpatawad. Let it go! Pero nahihirapan din akong gawin yan sa maraming pagkakataon. Bigyan ko kayo ng simpleng halimbawa. Kapag may binibili ako sa convenience store, tapos may biglang sisingit, mabilis mag-init ang ulo ko. Nakakainis naman talaga eh. Makikipagtalo ko kahit alam kong masisira lang araw namin pare-pareho. Ano bang habol ko? Husday siya! Pero napakaliit na bagay. Napakaliit na sakripisyo. At bumabalik sa akin yung mga sinasabi ko lagi. Kaya tuwing nagbibigay ako ng mga talks, paalaala ko rin yun sa sarili ko. Dahil alam kong hindi ako perpekto. Gwapo lang, hindi perpekto. Alam mo yung kasabihang makikilala ang puno sa mga bunga nito. Simple lang pakinggan pero totoo yan. At base sa mga nasabi ko, hindi lahat ng mukhang mabait ay talagang mabait. Pero minsan, may mga tao namang hindi mo inaasahan pero gumagawa ng kabutihan. Kaya hindi sapat na tingnan lang ang panlabas. Ang mahalaga, ano ba talaga ang epekto ng isang tao? Ano ang bunga ng mga ginagawa niya? Ang taong mabuti, tunay na mabuti, ay yung hindi lang gumagawa ng mabuti minsan o dinadaan ng lahat sa salita. Ginagawa niya ito palagi, kahit pagod na siya, kahit minsan parang walang halaga, kahit may tukso na sukuan ng tama. Patuloy siya at kung sakaling madapa siya, di buti nga, umaamin siya, inaako ang pagkukulang at muling bumabangon. Hindi siya nagkukunwaring perpekto, pero nagpapakatotoo at sinusubukang muli ang magpakabuti. Hindi dahil gusto lang niyang magmukhang mabait, kundi dahil alam niyang may epekto ang bawat gawain niya. Sa sarili niya, sa kapwa niya, at sa mundong ginagalawan niya. Dahil sa totoo lang, ito ang iniatas ng Diyos. Dahil batid niya na magiging tunay lang tayong maligaya kapag ang mabubuti nating mga salita ay tugma sa mabubuti nating gawa. Sa buhay, hindi sapat ang salita. Kahit gaano kapakagaling magsalita o mangako, kung walang gawa, wala rin. Kasi sa dulo, doon tayo sinusukat sa ating aksyon, hindi sa ating intensyon. Sabi nga ng iba, gusto mo makilala kung sino talaga ang isang tao? Tingnan mo kung paano siya kumilos, lalo na kapag walang nakatingin. Kaya ang tanong, ano ang bunga ng mga ginagawa mo? Pili mo maging mabuting tao, simulan mo sa paggawa ng mabuti, hindi minsan, kundi palagian. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap. At kung madapa, ayos lang. Bumangon muli. Magsimulang muli. Kasi sa mundong ito, ang kailangan natin ay hindi perpektong tao, kundi mga taong nagpipilit magpakabuti. Mga taong kahit pagod na, patuloy pa rin sa paggawa ng tama. Tandaan, hindi lang bulaklak ng salita, kundi maging mabunga sa mabuting gawa. Wag puro ngawa, magandang umaga at manatili kang gutom.